Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Bad news sa mga fans ng Denver Nuggets dahil patungo sa Game 5 bukas, si Jamal Murray ay listed as questionable dahil sa left calf strain. Sa Game 4 nga ay may kita na iniinda niya ito. Sadyang pinilit niya lang nga na tapusin ang game at ngayon nga matapos na mawala ng adrenaline at mapahingaan ay nararamdaman na ni Murray ang sakit at ilista siya ng Denver Nuggets bilang questionable sa game bukas. Ibig sabihin ay 50-50 pa siya patungo sa Game 5. Dadaan siya sa therapy sa umaga at shoot around at sa hapon naman ay dadaan siya sa normal warm-ups at titingnan nga nila kung paano ito magre-respond bago mag-umpisa ang game at dito sila gagawa ng desisyon kung ipaglalaro ba nila ito. At hindi nga biro ang calf strain dahil konektado ito sa Achilles. Isang halimbawa nito ay ang pinagdadaanan ni Giannis ngayon at nakita naman natin kung gaano katagal na wala si Giannis at kung imamadali mo naman ang pagbabalik ni Murray ay posibleng matulad siya kay Kevin Durant noon nang nagtamo ito ng torn Achilles. So this can be a game changer or even a series changer in favor of Lakers. Kung nagtataka kayo kung ano ba ang impact nito sa Denver Nuggets, tutunga sana ang series na ito kung hindi nagliyab si Jamal Murray sa 4th quarter ng Game 2 na ginawa sa kanilang home court. So it will be interesting nga kung ano ba magiging takbo ng game bukas kung out si Murray o kaya naman kung maglalaro siya kahit na hindi siya 100%. Nakita nga natin sa Clippers ang epekto nito kung saan mas magandang nilalaro nila kapag nagpapahinga si Kawhi Leonard kaysa naman maglaro ito ng hindi 100%. At speaking of Kawhi Leonard ay pakiusap nga ng ilang fans ng Clippers mismo na ipagpahingaan na lang muna si Kawhi sa series na ito laban sa Dallas Mavericks dahil hindi nga siya nakakatulong bagkus nagiging liability siya sa opensa at depensa ng Clippers. Ang two-time Defensive Player of the Year ay inuulam nga at tinatarget ni Luka Doncic noong naglalaro siya. Habang noong namahinga naman siya ay mas nahirapan si Doncic sa depensa ni Terrence Mann at kitang-kita nga ang mabilis na simula ng Clippers. Wala ngang pinagkaiba ang kanilang simula noong Game 1. Sa same game na namahinga si Kawhi Leonard, medyo mas naging dikit lang nga ang Game 4 dahil sa halimaw na performance si Kyrie Irving at nasa home court nga ginawa ng Mavs ang game. Mas madali ngang makakuha ng momentum dahil sa kanilang crowd at mas maganda din ang nilaro ng mga role players. Other than that ay mukhang mas nakakabelo nga si Harden at Paul George na maging mas agresibo sa opensa tuwing namamahinga si Kawhi. Okay lang nga na magsakripisyo ng offensive load si Harden at Paul George tuwing healthy si Kawhi Leonard. Ngunit ngayon nga ay hindi niya napupunuan ang opensa na hinihingi sa kanya ng Clippers. Kaya naman ang ending nito ay kinakapos sila. Sa mga fans ng Clippers, sa palagay nyo ba ay dapat na muna ipagpahinga si Kawhi sa series na ito at bumalik na lamang siya kapag 100% na? Sa mga hindi pala nakapanood ng update natin kanina ay umabante na nga Minnesota Timberwolves sa second round sa panguna ng 40 points, 9 rebounds and 6 assists ni Anthony Edwards. Sila ngayon ay nakaabang na sa mananalo sa tapatan ng Denver Nuggets at ng Los Angeles Lakers.